Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Gutierrez, shoutout kay Richard De La Cruz. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang bumagsak ang mga salita, naikuyom ni Ye Shijon ang kanyang kamao at nagmamadaling pumunta sa kanyang guest room. Sumunod si Fu Tian sa likod. Sa paghusga mula sa nakakuyong na kamao ni Ye Shijon, alam niyang natamaan ni Ye Shijon ang isang pader kay Zhu Yaner, ngunit sa kabutihang palad, tulad ng sinabi niya, dumating siya sa tamang oras. Wala pang ilang sandali ay bumalik na sila sa lobby kung saan naroon ang guest room. Bagamat isa itong guest room, para talaga itong tirahan ng isang maliit na City Master's residence. Mayroong hindi lamang mga pangunahing at guest room, secondary room, entourage room at security room, kundi pati na rin ang mga espesyal na study room at main at guest hall. Bagaman ang sukat ng pangunahing bulwagan ay hindi kasing laki ng pangunahing bulwagan ng lungsod, ito ay medyo regular at maluho. Pagbalik ko sa main at guest hall, ilang executives ni Ye at ng kanyang pamilya ang nakaupo na sa magkabilang gilid. Nang makitang pumasok si Shijon, isang grupo ng mga tao ang mabilis na tumayo at bahagyang sumaludo. Mabangis na umupo si Ye Shijon sa ilalim ng gitnang mataas na bulwagan, nasaan ang mga tao. Si Fu Tian ay hindi nang ahas na magpabeya. Tumakbo siya sa pinto at ikan-away ang kamay. Ilang sandali pa, maraming taong nakaitim ang mabilis na pumasok. Kakaiba ang hitsura ng mga taong ito. Bagamat makikita ang kanilang hugis tao sa ilalim ng itim na damit, medyo kakaiba ang kanilang posture sa paglalakad. Nakita, anak. 5 ang bilang ng mga taong nakaitim. Lumuhad sila at sabay-sabay na sumigaw kay Ye Shijon. Nandito ba silang lahat? Tanong ni Ye Shijon na nakapirming kilay. Nagmamadaling sumagot ang una sa 5. Tinawag na ng mga nasasakupan ko ang lahat ng mga asong panggabi sa paligid, na may kabuuang 301. Walang kulang sa isa. Maaari mong pakinggan ang ayos ng bata anumang oras. Very good. Nang marinig ang talumpati, tuwang-tuwa si Shijon. Sa wakas, nagkaroon siya ng pagkakataong magulat, tulungan ang langit. Oo, bigyan mo sila. Tumanggo si Fu Tian. Pagkatapos ay kumuha ng basahan mula sa kanyang mga braso at inihagis sa 5 tao. Ito ay isang sulok ng mga damit na ibinigay ni Lord Zhou, na isinuot ni Aaron sa simula. Ang lahat ng gabing aso ay dapat na amoy mabuti ang amoy, at siguraduhing alamin kung saan nagtatago ang taong ito. Kung hindi, walang mga asong panggabi sa paligid dito magpakailanman. Tulungan ang langit na malamig at sumigaw. Nang marinig ito, hindi nang ahas na maliitin ang 5 lalaking nakaitim. Mabilis nilang hinablot ang tela at sumangot ng malakas sa harap ng kanilang ilong. Matapos matukoy ang lasa, iniligpit niya ang tela at ang pinunong nakaitim ay lumuhad sa lupa. Huwag kang mag-alala, anak, gagawin natin ang lahat para mahuli ang taong ito. Tapos tumayo yung 5 at lumabas. Teka, biglang ibinoka ni Ye Shijon ang kanyang bibig. Huminto ang 5 tao. Ang taong ito ay napakalakas at tuso tulad ng isang matandang Zorro. Kung mahanap mo siya, huwag mong takutin ang ahas, alam mo ba? Utos ni Ye Shijon. Ang dami ng night dogs na hindi nila matiis. Sa ilalim ng udyok, sila ay kabkuban ng mag-isa. Kung ang Aaron ay nabalisa, ito ay katumbas ng pag-aaksaya ng lahat ng nakaraang pagsisikap. Mayroong higit sa 300 subordinate ng night dog, paano sila matatakot? Ang pinuno ng night dog ay medyo hindi nasisiyahan, ngunit ng pag-isipang mabuti, tumanggo siya ng masunurin, naiintindihan ng mga nasasakupan na kapag nalaman nila, babalik at magsusumbong kaagad sa bata. Pumunta ka. Nang umalis ang asong panggabi, dahan-dahan ding lumapit si Fu Tian sa bulwagan sa oras na ito at bahagyang sumaludo, kung gayon ay sisimulan ko ng tipunin ang koponan ngayon. Huwag kang mag-alala.
Sabi ni Ye Shijun at sinulyapan ang mga executive sa magkabilang side, mauna na kayo. Oo, isang grupo ng mga executive ang kumuha ng mga order at sama-samang umatras. Nang isa na lamang ang natitira upang tumulong sa langit, sinabi ni Ye Shijun, maghintay hanggang sa dumating ang Skydark team. Makakarating sila bukas ng maaga. Skydark Unit, malamig ang mukha ni Fu Tian at ang buong tao ay tulala kaagad. Naglakad siya papunta kay Ye Shijun sa ilang hakbang at sinabi sa mahinang boses, ang Tianyin detachment ay ang lihim na hukbo ng iyong ama. Minsang sinabi ng kanyang matanda na walang sino man ang pinahihintulutang mamuno sa Tianyin detachment nang wala ang kanyang utos. Lahat kayo ay nasa loob ng mundo. Alam mo, tatay ko yan, ano ang silbi ng mga gamit niya bilang anak. Ang walang pakialam na paraan ni Ye Shijun. Ngunit maging ang kanyang pamilya ng Skydark Unit ay ginagamit din upang gumawa ng mga lihim na pagbaril sa pinakakritikal na sandali. Kung ito ay nalantad ng maaga, hindi ito katumbas ng pagsasapubliko ng mga sikretong ito. Daang pang-emergency sa Fuchan. Alam mo bang isang hakbang na lang para maabutin ko si Zhu Yaner? At ang hakbang na ito ay ang mapahamak na Aaron. Sa pagkakataong ito, hindi nawala ang dating puot at nadagdag ang bagong puot. Sa tingin mo ba bibigyan ko ng kaunting pagkakataon si Aaron para mabuhay? Bahagyang nag-isip si Fu Tian at tumingin kay Ye Shijun. Agad naman silang tumawa ng mahina. Sa kalagitnaan ng gabi, sa sirang templo. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. May 3 tao na nakahandusay sa lupa na puno ng sari-saring damo. Sa oras na ito, may tuloy-tuloy na tunog ng pagpupunas ng card sa bahay. Hindi napigilan ni Qingji. Umupo siya mula sa mga damo at direktang ibinaling ang kanyang mga mata sa Aaron. Sabi ko, kaya mo bang alagaan ito? It's been 3 days. It's been 3 full days. Napakaraming bagay na binili sa sirang templo ang kinain ng mga paninda na ito. Hanggang ngayon, hindi ko maisip ang tunog ng kanyang mga baraha sa pagkain. Ang susi, tapos na ba? Ngayon wala na ang lahat. Hindi ko alam kung ano pa ang kinakain nito. Dahil doon, itinoon niya ang kanyang mga mata sa masamang katakawan ng isang gumuhong haligi ng beam ng bahay na bato na gumagapang sa lupa. Kung dati ay natatakot siya sa katakawan ng kasamaan, ngayon ay hindi na talaga. Medyo natahimik pa siya. Nagugutom siya. Binuksan ni Aaron ang kalahati ng kanyang mga mata at sumagot. Kung gutom ka, makakain mo ba ang mga haliging bato? Kahit na kaya mo talagang labanan ang gutom, kung wala kang pakialam, guguho ang sirang templo. Walang magawa si Qingji. Ngumiti si Hansani, kung gusto mong magsaka ng baka, kailangan mo munang kumain ng damo. Pag-angat ng kanyang mga mata, bahagyang itinaas ni Aaron ang kanyang kamay. Ang masamang mata ko na mga angay na kumagat sa beam at haligi ng bato ay biglang tumakbo at masunuring inilagay ang kanyang ulo sa ilalim ng kamay ni Aaron at hinayaan siyang hawakan ito. Pet monster, kakaiba din ang mga tao. Bulong ni Qingji. Bagamat sinundan niya si Han ng 3,000, hindi niya maiwasang magreklamo tungkol sa 3,000. Dahil nitong 3 araw na ito, talagang naramdaman niyang medyo abnormal at sobra-sobra ang Aaron. I wonder, natigilan si Hansani. Hindi mo ba ako sinisisi? Kung hindi kita kilala, pinatay na kita. Hindi nagkaimik si Qingji, bagamat kaming mga demonyong angkan ay pumapatay ng mga maiinit na tao nang hindi kumukurap, kami ay higit pa o hindi gaanong direktang nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao. Ito ay mabuti para sa iyo. Araw-araw naming sinisipsap ang dugo ng babae ng ibang tao na si Zia Wei sa loob ng 3 araw. Originally, si Miss Zia Wei ay sobrang nanghihina. 3 araw kang nag-iikot ng ganito. Siya ay walang malay sa umaga at hindi pa nagigising. Ano ang ibig mong sabihin? Oo, aminado ako na medyo pangit si Miss Zia, pero hindi niya kasalanan ang maging pangit. Hindi mo naman kailangan. Bakit hindi mo sipsipin ang dugo ko bukas? Huli ka na lang ng tupa at hilahin pataas. Bubunutan mo lahat ng buhok. Nang marinig ang mga salitang ito, nagalit at nakakatawa si Aaron. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, hindi mo alam na mas matanda ka, mas matanda ang karne at mas matanda ang dugo. Natatakot akong magsaksak ng ngipin pagkatapos mong inumin ang iyong dugo. Galit na galit si Qingji kaya nagsuka siya ng dugo. Well, ikaw Aaron, mabait ako. Shit,
Napuno lang ng dugo mo ang ngipin ko. Nasaan ang aking ina? You see you call yourself an old mother. Hindi ba matanda yan? Ngumiti si Hansani, pagkatapos ay bahagyang bumangon, tumingin kay Zia Wei na nawalan ng malay, at pagkatapos ay marahang hinawakan ang kanyang palso gamit ang kanyang kamay. Bagamat tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Zia Wei dahil sa tuloy-tuloy na pagsasalin ng dugo, ang Aaron ay nagpapagaling sa kanya gamit ang sarili niyang lakas. Bagamat ang iskemia ay naging medyo mapatla ang kanyang mukha sa oras na ito, ang kanyang panloob na paghinga ay naging maayos pagkatapos ng pangangalaga ni Aaron. Bilang karagdagan, ang kanyang orihinal na panloob na hininga ay napakakapal. Sa sandaling siya ay nagising at gumaling, kailangan niyang maging mas masama kaysa dati. Ito ang munting pasasalamat ni Aaron sa halos pagkuha ng kanyang dugo sa katawan, bagamat ang ganitong uri ng pasasalamat ay hindi gaanong mahalaga sa Aaron kumpara sa kanyang sweldo, ito rin ay isang maliit na bahagi ng maliit na puso ni Aaron. No, serious, talk about business, it's time for you to say 3 days, imbes na maghanap sa syudad sa 3 araw na ito, kumakanta at sumasayaw kami kung saan-saan, na-miss ba namin ang pinakamagandang panahon para mag-alaga ng baboy dito, kumunat ang noo ni Chingji, kapayapaan lang bago ang bagyo. Bakit sa tingin mo ito ang pinakamagandang oras? Hindi napigilan ni Aaron na matawa. Ito, tulala na sabi ni Chingji. Paano ka? 3 araw na akong nag-aalaga ng baboy dito. At si Zia Wei ay sabay na nagpapalaki ng baboy mo. Kumusta ang sitwasyon mo ngayon? Nang marinig ito, naging interesado si Aaron. Bakit hindi mo subukan? Hayaan mo akong subukan. Natigilan si Chingji. Paano subukan? Sa oras na ito, tumayo si Aaron na may ngiti. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang Amerikana storytelling channel sa YouTube. Ako, shit, anong ginagawa mo? Natigilan si Chingji. Sa pagtingin sa aksyon ni Aaron, hindi niya namamalayan na tinakpan ang kanyang dibdib, hindi ka ba napakahayop? Don't worry, hindi ako interesado sa'yo. Ngumiti si Aaron, inilagay ang kanyang Amerikana sa isang tabi, at pagkatapos ay lumakad papunta sa Chingji, baka isipin mo na ako ay abnormal, o wala sa buong araw. Nang bumagsak ang mga salita, umupo si Aaron sa harap niya, iniunat ang isang kamay at tumayo sa hangin. Sa pagtingin sa hitsura ni Aaron, namula ang mukha ni Chingji. Halatang hindi niya naiintindihan ang Aaron. Gusto lang niyang makipagkumpetensya sa sarili niya. Tiyak na hindi mo ako matatalo. Buong lakas mo akong inaatake at ipagtatanggol kita ng 10% ng aking lakas. Aaron na kalsada. Nang marinig ito, hindi natuwa si Chingji. Ang unang kalahati ng pangungusap ay madaling tanggapin. Inamin din niya na hindi siya dapat maging kalaban ng Aaron, pero hindi ba nakakahiya ang second half? Ano ang ibig mong sabihin na atakihin siya ng buong lakas? 10% lang ng lakas niya ang ibinibigay niya para pigilan ito. Shit, ako man lang ang pinuno ng daang Demon Hall at ang veterano ng isa sa 3 palasyo at 4 na palasyo. Ang pagkuha sa listahan ng paglilinang ay ang antas din ng demonyo, at ang ilan ay lumalapit pa sa demonyong santo. Kung ikukumpara sa 4 na master, si Chingji ay mayroon ding lubos na kumpiyansa na maaari niyang iisa ang alinman sa kanila, at maaari pang ang manalo ng maliit na tagumpay. Ngunit pagdating niya sa Aaron, sinabi niya ito. Iskolar ang pumatay at hindi nagpapahiya. Sobrang hindi kumbinsido. Ngumiti si Aaron. Medyo galit. Hindi nakaimik si Chingji. Ngumiti si Hansani, ang galit ay isang magandang bagay. At least magagawa mo ang iyong makakaya. Panipi tuldok panipi. Galit na galit si Chingji kaya napakuyom siya sa kanyang mga ngipin at nagpa siya, well, magpapakita sana ako ng awa sa iyo, ngunit dahil sinabi mo iyon, pwede ka na. Bahala ka, ngumiti si Aaron. Matapos tingnan ang Aaron, biglang nagpa siya si Chingji at kinuha ang Aaron gamit ang isang kamay. Sa sumunod na segundo, ang lahat ng magic chi sa kanyang katawan ay biglang nagtipon at direktang inatake ang Aaron sa pamamagitan ng kanyang palad. Para sabihing ordinaryong tao, kumpiyansa si Chingji na sapat na ang suntok na ito para direktang mabigla ito pabalik ng ilang metro, ngunit nangyayari na kapag ganap itong tumama sa Aaron, hindi sinabi ng Aaron na lilipad ito, kahit na gumalaw ito saglit. Kahit na sa oras na ito, ang Aaron ay nagpakita ng isang mahinang ngiti, ang lakas ay mabuti, ngunit Chingji, masyado mo akong minamaliit. Hindi mo ginawa ang iyong makakaya. Hindi sumagot si Chingji. Sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin,
isang mas malakas na puwersa ang direktang umatake muli. Halatang naramdaman ni Aaron na biglang dumble ang pressure sa kamay niya. Halos sa oras na ito, ibinuhos ni Aaron ang kanyang lakas sa kanyang kamay at direktang inipon sa kanyang palad. Push, buzz. Sa pagitan ng mga palad ng iyong mga kamay, ang chi ay direktang nakakalat, at ang alikabok at mga sari-sari ay lumilipad ng ilang metro ang layo. 10% puwersa. Magiliw na ngumiti si Aaron, at napanatili ng 2. Nagyayabang ka ba? You can stop me with 10% force. Namula ang mukha ni Shinji. Nagalit siya, ngunit dahil din sa sobrang lakas niya. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay subukan ang aking 20% lakas. Matapos mahulog ang mga salita, bahagyang nadagdagan ni Aaron ang kanyang lakas sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Shinji na biglang dumarating ang isang malaking bundok. Bagamat ito ay ganap na nasa loob ng kanyang saklaw, alam niya na, kahit nasa ilalim ng gayong kaibahan, siya ngayon ay ganap na dahado. Binawi lang niya ang kanyang panloob na lakas at mga kamay, kumunat ang noo at tumingin kay Aaron, 20% lang talaga ng lakas mo ang ginamit mo, sa tingin mo ba? Nag-aalaga lang ako ng baboy ngayong 3 araw, ngumiti si Han Sunyi. Bumangon, sinuot ang kanyang Amerikana, at mahinahong sinabi, si Zoyan Shua ay hindi mo imahinasyon ng pagkanta at pagsayaw, siguradong may iniligtas siya, kapag nasa lugar na, tatama ito na parang baha, gayunpaman, hindi ako tanga, sapat na ang 3 araw para ako ay magsaka at mabuhay, sumimangot si Shinji, baha, kailan tatama ang baha na ito, sa tingin ko mamayang gabi na. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!